Good day mga ka-master, good day mga kalapatids. So welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lee. And then our special guest for today's episode ay walang iba kundi si Sir Richie Alat de Leon, mga kalahi. Yan. Sir, ayan, welcome po sa Pigeon Talk 101. Maraming salamat sa inyo sa kay Bro Aaron, kay Boss Jaime. Isang malaking karangalan na mabilang dito sa podcast nyo dito sa Pigeon 101. Yes. Maraming salamat din for joining us. Yes. Balitan namin sa PHA. Ilan taong ka sa PHA? Bali pang 4 na taon mo ngayon. Kasi 2022 nung ng new member ako. So, yun. 2022. So, si Boss Jaime pa ang pumirma sa akin nun eh. Pero si Ninong Anson talaga una ko nilapitan. Tapos kayo na nagano, magkano pa tayo nun eh, kung natatandaan nyo si Jaime. So yun, unang sali ko, bago pa ako masali nun, na may interview pa ako sa Wingmaster. Yun nga, yung after ng pandemic nun eh. Sabi ko, magbe-member ako ng PHA, baka sakaling manalo. So nung member ko nga ng 2022, yun, unang sali natin sa PHA, nag-overall champion tayo. Nanalo ka naman sa PHA, right? Nananalo ka rin. Ako, nananalo. So far, parang 3 consecutive years na po nananalo. Nung una, yung first overall, yung pangalawa sa North. Tapos pangatlo, yung kay Janela, yung 2K. Tapos itong recently, kay Aliana, yung 2K winner din. Kasi maraming pang shit, takot sumali sa PHA. Naku. Napakalakas na rin ang mga player doon sa PHA. Tutusin, mga nananalo ngayon, mga newbie pa, mga, Yes, mga never heard pa mga pangalan na sumasali sa PHA, and they're doing very good there. Yes. Hindi naman natin masasabi na beginner's luck yun. Yes, kasi ang PHA, kasi consistent. very transparent eh. Pinaka-PNIT, and pinaka-honest sa lahat ng club. So, everybody get chance. Ang experience ko sa PHA nung kwento ko lang nung sumali ako sa PHA. Sabi ko kasi medyo malakas ang loob ko talaga. Sabi ko mukhang kakayanin naman. So nung unang sali ko sa first lap pa lang sa South, yung resulta ko pang 1,000 ako. Talaga ang layo. Pero sa totoo lang, mahirap talaga. Pero pang 1,000 mo, ilan minutes lang yan eh. Sa PHA. Medyo ilan minutes lang dikit talaga. Patsek ka na sa malayo eh. Talagang masasabi ko talagang yung nakaka-excite kasi ang kalaban mo talagang mga big to. Kasi nag-ano rin sa akin si Paring Derby Chua. Sabi ko, pare, pag sa PHA ka, kumbaga ang mga kalaban mo, hindi naman kalaban, kumbaga mga kalaro natin dito, kumbaga puro mga Ferrari, mga medyo talaga mabigat ang laban. Pero sabi ko, sige, kahit tinan natin kung may iubra yung lahi niya dan. So yun, medyo naging maganda na may resulta after nung unang tawid dagat natin nun sa PHA. Yun yung unang sali ko. Bali 2022 yun. So South, yes sir. Ayun, yung lahi ni Atar. Ano yung baseline ay lahi ni Atar? Baseline sa mga ibon. Yes. O yung parang saan kinuha yung lahi ni Adan. Ano yung composition nun? Yung lahi ni Adan kasi parang kinuha ko siya dahil yung meron kaming mga bangka sa isla kasi ang mother ko kasi taga Talib Island. So ang tatay ko ang pangalan Ador, tapos yung nanay ko Anastasia. Pinag-combine lang yung lahi ni Adan. Kami mga lahi ni Adan. Para kumbaga yun lang yung ginamit kong look pero sa family talaga yun. So akala ko alhamdulillah. Yes, so akala ko yun yung kumbaga yun yung nakilala linyada na hawak mo yung ano lang siya, kumbaga sa family lang talaga yun. Okay. So ano yung mga baseline na hawak mo? Yung mga linyada na hawak mo? Bali, way back 2020 offer kasi ako nagsimulang mag-ibon. Okay. So, 2004. Opo. Saan ka naglalaro kita? Sa club pa ni paring Reggie Cruz sa Rizal. Okay. Rizal Speed Pigeon Club, RSPC. As 2004. Yun yung una kong sinalihan na club. so meron pa lang club si Sir Reggie. Before 2004. Okay. So, doon ako nag-start. So, unang sali ko sa kanila, newbie pa lang ako. Ang ibon ko pa noon, meron konsehal sa Taytay na ang ibon daw galing sa PHA member. Tapos bumili na lang ako pero hindi ko naman na nakahuli ko ng may sensor ng time na yon na nakalapate. Nung tiningnan ko kay LPR.
So sabi ko, ano yata to Malaysia, akala ko Kuala Lumpur. Okay. Yung Sa pala, Taiwan pala. Taiwan. So yun yung mga una kong nahawakan na ibon. Tapos nag-anak naman ng champion yung KLPR na yan ng lap champion ng Naga 2004. Unang sali ko doon, nag-lap winner ako. So sabi ko, parang ang dali pala ng karera, newbie pa lang ako. Kaya noong 2005, ganun pa rin, pero hindi ako nagsusuperset, umuwi naman yung ibon. Sabi ko, baka may kulang pa. Tapos napakahirap. May mga istorya ko yan, napakahirap ng karera nung araw dahil wala pang social media, tapos parang bihira ka makausap ng mga veteran pagdating sa kalapati. Sa ang hirap kumuha pa ng ibon. Yes, Kasi ang yung hirap. mag-import na ibon, wala pa. Konti pa lang ang ano. Bukod sa konti, parang syempre wala pang connection sa mga katulad ni Sir Jaime na hindi pa, kumbaga hindi pa siya exposed kasi ngayon social media, pwede ka na mag-acquire pagdating sa mga bloodline. Noon talagang hirap na hirap kami, wala pa rin sa tindahan ng mga produkto ng kalapati. Yes. So halos ginagamit doon sa pangapuro pang manok. So talagang nag-ano lang kami na nag-eksperimento lang ako noon. Kaya parang medyo kulang pa yung resulta ko. Pero after 2 years, 2006, nag-first overall champion ako sa club ni Reggie. Unang overall champion ko ng South. Ano pangalan ng club ni Reggie? RSPC, Rizal Sprint Pigeon Club. Okay. Bali, Rizal Sprint. So, ibig sabihin, medyo sprinter sa... sprint lang talaga. Actually, talagang sprint race lang talaga ang Rizal. Up to Right? what kilometers? Dapat hanggang Matlog lang po kami. Kaso, nung time na yun, wala naman talagang track ang RSPC. Lang kami sa PFC ng time na yun. So Nakikisakay nagtulog lang sa kami. mga So, yung lipad ng ibon namin, kasabay ng mga ibon ng PFC. Okay. So, So, yun, hanggang ano lang kayo, hanggang matnog lang ang final lap nyo. nagkalbayog kami noon. Nagkalbayad na rin kayo. Okay. Mahaba na. Malayo. Malayo na rin. Tapos, ang hirap, basta mahirap yung time na magpauwi ng Kalbayog. Oo. Diba? Tapos, paano pa kaya yung Tacloban? Yes, oo. So, hanggang Kalbayog lang kami noon. So, Pero kasi, di ba yung dati, iba pa rin yung weather natin dati compare ngayon. Ngayon talaga, pahirapan talaga. hirap ngayon. Sa halo-halo yung weather, mga, kumbaga, yung obstacle, parang kung saan sa... Iba-iba. Saka yung way back 2000, wala pang mga lampat nun. Wala pa. Kaya talagang matitest mo talaga yung line mo kung talaga uwi at uwi. Ayun. Ayun. Tapos yun, after na mag-overall ako noon, sabi ko parang, ang naging mindset ko noon, parang kailangan maging consistent ako. So, may mga tropa kami niyan sa Taytay. Sina Andy Cheng, pero taga-Pasig si Andy Cheng. Tapos sina Ochoa, naging tropa yan. Hanggang sa nakibigan ko sina Paring Egay, Konsyal, noong 2010 na, medyo fast forward yun. So, before yun, nung kaibigan ko pa sina Andy Cheng, doon kami nakaka-acquire ng ibon kay Robert Yang. Yun yung mga ginagamit ko ngayon sa Mount C. Nagkasabay-sabay pa kami ni Paring Egay sa Mount C 2010. Yes. So, ako, 2000 walang winner, unang sali ko ng Mount C noon eh. Tapos si Paring Egay, meron siyang 2 finisher. Yun yung ako ang nag-buyback. Ikaw na. Ako yung nag-buyback. Active pa yung club ni Reggie. Wala na po, after na mag-overall ako, nagsara na. Pagpapala may kasalanan. Hindi ka pala may kasalanan, nagsarado si Sir Reggie. Anyway, yun nga, parang medyo, kasi after nung nag-overall nga ako ng 2006, yung sa PBB, Si Mugo. PPDC. PPBC. Nag-overall champion din ako dyan first sa 2011 naman. Yes. First season natin ng MacArthur. Tama po ba kung di ako nagkakamali? First season ng MacArthur National 2011, mga ganun. Hindi ko nabalal. Kasi yung ibon na nag-overall champion ka sa PBBC, kinarga ko ng MacArthur, hindi na siya umuwi. Oh, yun. Ayun yung time na yun, ako naman lagi host din nun eh. Kapag sa Pasig. Kasi tawagin nga ako host ng bayan, kahit anong clubs mo sa na-invite ako nag-hostan. Hindi kasi magaling ka naman host pa kahit dun sa Mount C, di ba? Yes, Kasi sa Mount C, 2011, 2012, 2013, tatlong sunod-sunod na pumasok ako sa top 10 overall. 5th, 7, saka yung last yung 10. Ano mga lahi ng ipon mo?
Yun po, yung nakuha ko kay Robert Chang, saka yung kay parang Egay. Robert Chan. Robert Chang, yung nung nakwentuhan ko si paring Kirby, yung mga ibon na magkakakilala sila ni na Andy Cheng sa kanina Christopher Chua na napagpilian na yung ibon na nakuha namin. Pero kami ni na Ochoa nakakuha. Ako, si Ochoa, saka yung nasira namin kaibigan si Ron Cabo. Unang lipad namin 2008 sa Tacloban sa EPFC. Tatlo kami nagpauwi ng Tacloban. Anong bloodline doon? Yun, Justin. Ah. Tapos may mga nakuha kaming Snowmer, George Bowl, puro imported pa. Yung Tony, anong bloodline doon? Anong linya na? Mga Armando, mga Poco. Poco. Diego. Mga Di ba, isa ka rin sa kumuha ng time ng auction ng Justin? ay hindi. Nag-acquired ka? Hindi. Ang nakakuha nun si parang Egay. Okay. Tapos ngayon, yung ibon na yun, since nanalo yung bloodline ko ng Justoni, binigyan ako ng anak ni parang Egay ng mga na-auction niya sa PHA. Tapos sabi niya nga, baka mapakilos mo. Unang taon sa akin, nanalo yung anak. Nagmakas yung finisher pa. Wow. Pang-long Kaya sabi ko, parang nahiyang sa akin yung mga Justoni na ibon. di ba, ikaw din ang may hawak ng Yoko? Yun yung Yoko kasi, ang istorya naman yan, ang combination ng kay Nino Hanson nung yan, yung Yoko Ono, lalaki, tapos yung Nikki, yung Tacloban plaque ko ng EPFC, yung Robert Chang, pinag-combine ko yun. So yun yung ginamit ko noong 2010, 2011, 12, 13. So halos 4 na taon na sunod, hindi ko binrate yan. Lahat ng anak puro na nanalo. Kaya may Yoko 1. May Yoko 1, may Yoko 2, may Yoko 3, Yoko 4, hanggang nag-Yoko 8 na. Hanggang So, parang subulo na kayo. So, golden third mo siya yung Yoko. Hanggang Yoko 9. Parang naabutan mo yata ako sa Yoko na yun. Adan yung naibigay ko sa'yo. Adan. Natatandaan ko yung binigay ko sa'yo, kapatid ng San Francisco. Sabi ko, special sa akin yun. Yun yung nasa profile pic ko na cheat yung dubar na wet feather. Combination ng Yoko yun sa kanang San Francisco. May nag-San Francisco kasi ako ng PFC. 2012 special race ng PFC. Napaklak nun. Second place ng San Francisco sa third place ng San Francisco. Yung second place ko ng San Francisco, ang nali nun, yun yung binigay sa akin ni Parang Egay na ako nga yung bumaybak sa Mount C. Sa Mount C. Tapos yung isa, yung nag-third ko naman, nang naging kaibigan ko kasi paring Kirby, nung time na ginagawa ko yung loop, nakapagpasok-sok ako yun, napagkalooban tayo, yun, nag-third place naman siya. So, babait lalaki yun, yung nag-clock ko ng San Francisco. Yun na yung ginawa kong, parang hindi ko rin pinag-iwala yun. Nanalo rin yung anak niya noong 2013. After nung time na yun, 2012 kasi yun 2013 nag-overall champion, pang 9th nga anak. Yung anak niya sa EPFC. Sabi ko, ang galing yung mga linya nito. Hanggang sa, yun na yung mga kinuwanan ko ng mga linya. Pero pansin ko, pagdating sa dulo, nagkakalak si Sir Richie. Maasin, aguyog, MacArthur. Pero sa MacArthur kasi, sa pang-14 na ngayon, katatapos nung nanalo kasi ako ng MacArthur last year, Daybird, hindi ko talaga akalain yung mananalo ko na. Pero hapon na yun, Daybird, diba? Magkakasunod lang kami ni Sir Ray, sa kanina Alvin. Nag-submit pa ako ng ibon sa Alegre. Okay. Tapos nung nag-usap kami ni Russell, sabi ko, parang nag-clock na si Rizzo. So sabi ko, sige, baka sakaling uwi na ako, baka may dumating. So nag-claim pa ako nun, sabi ko, baka ako sa totoo lang, hindi ako umaasa magpa-clock. Pero hanggat may niloload tayo, syempre, umaasa tayo na may uuwi. Yes. Pero yan, sinabi ko yan sa video ko, suntok sa buwan. Kahit nung ini-interview ako sa PHA, sabi ko, suntok sa buwan ako kasi mas sabi, maniniwala ka ba yung ibot ko, ang nilipad niya bago mag-MacArthur is 200 kilometers na. Tapos kinarga ko ng MacArthur. So, 200 kilometers is... Ragay. Sorry, San Francisco, Quezon. Yun yung pinakamalayong pukol ng ibon. Bakit? In-stop mo siya? Na-aksidente kasi yun panglaro ko siya sa PHA. Anong time na 2 weeks before ng derby, at mo ng training, umuwi siya kinabukasan medyo na-injured. Wasak yung leg niya.
Ibon? Yung ibon, yung mismo, Then, I mean, predators. hindi ko po alam siguro. Basta wasak yung leg niya. Tapos sabi ko wala na. Hindi ko na ma-derby to. Pero sinubukan ko pa. Kasi sabi ko, Arthur siya. 2 weeks eh. So, parang hindi aabutin. Nung first stop na ng PHA, hindi aabutin, sabi ko. Pinahinga ko nila. Tapos, pero kada mitos ko, sinasakay ko siya. Sinasama ko siya sa Pero riyan. fully here. Fully Hindi here na pa. siya. Pag medyo- pilotos ko yan, uuwi ang kinabukasan, sabi ko. So, first race niya yung MacArthur na. Opo. Okay. Oh, yung Alam talaga. bloodline? Ano siya, Joston pa rin. Tapos yung lalaki kasi niya, Skittle. Mm-mm. Kittel, yung lalaki. Ngayon, ang istorya kasi nun, si Raime, yun nga, kaya sinabi ko suntok sa buwan, talagang, ako hindi ako makapaniwala. Ganun kalaki ganun kalayo, almost 400 kilometers yung ginump niya para makauwi lang sa Lufo. Kaya nung umuwi yun, tuwa ako eh. Tapos sa Ano oras mo siya naklang? 3:50 ng hapon. So yung pagkadating mo sa inyo, nandun na siya. Wala pa. Wala Nakapag-play pa. pa ako mga 10 minutes eh. So 10 minutes. Naka-apply pa ako nun. Tapos sakto pagdating. May interview pa ako nun sa PHA. Sabi ko, nag-load ako dito. Kasi medyo may pagkapinyo kasi ako sa PHA, sa Wingmaster Lady. Mga nagpapapicture-picture, sabi ko. Kaya yung mga winner ko, halos lahat ng mga pangalan ng winner ko, mga Wingmaster Lady, sina Janela, sina Aliana, sina Sofia. Kaya medyo kinakabahan nga yung misis ko eh. Baka daw tutuhanin. Kasi, ayun nga, since sa pinapangalan mo sa mga Wingmaster Lady, hindi naman nagsasero si Mrs. Siyempre, ako, magsiselos hindi naman ako naman, sinasabi ko naman sa kanya. Sabi ko, alam mo Han, ikaw lang ang sinabi ako mahal sa harap ng altar. Maniniwala na yun. Hindi, pero kasi talagang hindi naman tayo gagawa ng pagkakamali natin para, di ba, para sirahin ng sama. Sinasabi ko nga, nagbibiro lang ako, pero wag lang kakagat. Madadali tayo. Ayun. Yun lang naman yung story doon. Pero, ano yung nagiging preparation mo or yung system mo with pagkadating na ng derby? Ano yung nagsiself-toss ka lagi every now and then self-toss? And then, paano yung ginagawa mong preparation? Especially for long distance. For long distance. Kasi, Sir Jaime, ang ginagawa ko kasi sa training pa lang, sa derby kasi hindi naman natin pwedeng mag-jump agad para doon sa long distance, para doon sa kumbaga tawid dagat eh. So nagsimula sa pa lang before derby pa lang, pinapalakas ko na sila ng 1 month na low fly. So umaga at hapon, 1 hour sa umaga, 1 hour sa hapon, sa loob ng isang buwan. Saka ko siya iti-training, road training, self-toss sarili ko. Nagsisingle toss ka Hindi or ako group nagsisingle. tossy? Hindi. Basta sabay-sabay. Sabay-sabay lang. So, for example, ang PHA club training is August. So, ang lock exercise mo is July. July. So, 1 month. Tapos, 1 month. road training. Yun na. Halimbawa, ito sample ngayon yung ginagawa ko. Kasi ako, di ba ang first training natin is July 31. So, July 28 nag-toss na ako ng Bulacan. Okay. Tapos, every other day, Monday, Wednesday, tapos nag-skip ako ng Friday, Saturday na. So, Monday, Wednesday, Saturdays, yun. Bali, pang-5 na ako. Actually, pang-5 na akong training ngayon. So, nagsimula ako sa San Mateo, first toss, tapos San Rafael, tapos San Ildefonso, saka San Miguel. Pero nagka-club training ka din. Sumasakay ka. Sumasakay ako sa club talaga. Kasi iba't iba kasi ako ng kung ano yung maisipan ko ngayong season na to, gagawin ko to. Nung nanalo ako sa PHA ng NDR 2023, wala akong toss, puro sa PHA club ako, puro training ako. So, ngayon kasi, ang ginawa ko, iba kasing ginawa ko sistema ngayon sa North. Dahil ang ulan, halos araw-araw, last week, puro maulan eh. So sabi ko, try kong sanayin ng mag-toss ako ng madilim pa lang. Si Raime, nagbibitaw Toss ka ng madilim? Nagbibitaw ako, kanina nagbitaw ako 540. Pero may liwanag nga. Kumbaga bukang liwayway na, may maaliwalas naman. So, nagbitaw ko kanina 540, dumating ng
47. So, 1 and 7 minutes. Sino naghihintay sa loob? Ako. Tapos, Ikaw din? yung brother ko yung nagtutos. Okay, Oo. okay. Pero kasi sabi ko, gaya ng sabi ko kanina, iba't iba yung kung pumasok sa isip ko, gagawin ko, halimbawa, itong nerd nito, ganito yung gagawin kong sistema. So ngayon, inisip ko, sige, maaga ako magbibitaw ngayon. Pero hindi lang naman to ngayon ginawa ko yung maagang magbitaw. Nung nanalo ako ng 2K sa PHA nung 2023, basta 2 years ago, nagbibitaw rin ako ng madilim sa Sariaya. Mga 5. Nagbitaw pa, kung hindi ako nagkakamali, mga 5:45, medyo madilim pa na. Nakaka-discarte. Pero may narinig ako regarding sa'yo. Nagte-training ka daw ng hapon. Nagbitaw rin ako ng hapon. Nagbibitaw kayo. Pinorasan ko, halimbawa, halahala ako. Liparan ng halahala mga 20 minutes. So, ang sunset, mga 6:30. So, magbibitaw ako 6 p.m. 6:10. Para magkaroon din ng motivation din yung ibon na umumi talaga. Kapag kayo mga ganong oras, ayun ba yung nag-training? What's your purpose? Ang purpose ko nung ganyan, yung hindi ako kasi, di ba, parang nakasanayan ng mga fansher na hindi naman 100% sa ramen, no, na ang ibon ay bumabase sa araw. Pero di ba, parang, di ba, sa halos lahat ng club, alas 7, pag may araw na sa release. Ang sa akin, ang purpose ko, para kahit wala silang araw, makauwi sila ng based dun sa kahit sarili nilang kakayanan. Kahit malapit pa lang, maligaw sila ng malapit pa lang, kaya nila makauwi ng Kumbaga magkaroon sila ng survival instinct. Kung halimbawa, natulog man sila, tumapos sila sa mga puno, at least meron sila survival instinct na talaga. Okay, during salt race, kilala ka sa yung nagdudulo ka sa malalayo ng mga long distance. Yung feeds mo, isa to the last lap or nagbabago? Halimbawa, ang patuka ko, breeder mix. So, yun lang po ang ginagamit ko. Pero pagdating ng tawid dagat, unti-unti na ako So, ibabawas. ginagamit mo breeder mix? Breeder mix lang. Wala ka flyer rin. mix? Wala akong flyer mix, basta breeder mix lang. Breeder mix na. Ngayon, parang nagiging flyer mix na rin siya pagdating ng tawid dagat. Kumbaga, hindi naman siya biglaan eh. Unti-unti kong binabawasan ng piece. Yung lahat ng piece. Kumbaga, pagkawa, alin na. Wala, tinatanggalan ko lang siya. Tinatanggal Piece ang tinatanggal. Tinatanggal ko lang. Pesos. Lahat po ng piece Yung mga tinatanggal ko. green peas. Kahit yung mga piece sa buhay, tinanggal ko na yun. Basta unti-unti kong tinatanggal yan. Tapos, Tapos pagtanggal ng mga ganun. nako, Sir Jaime, ang ginagawa ko, kung makapanood yung video ko, ang tiyaga ako dyan. Ako, nagtitraining, unti-unti kong, yun ang parang pinakalibangan ko. Tapos, Parang yun na binibilang mo yun na yung parang sneaky ko eh. okay. Yung ano eh. Kasi alam mo si Sir Rickson nung napubuhay pa, talagang binibilang niya yung mga seeds na kinakain, na pinapakain na sa ano. Kumbaga parang, kasi nga, siya nga na-hands-on eh. Alam niya kung ilan yung kailangan na kainin ng ibon niya. Ano ko masyado kung ano sa patuka eh. Kasi nagdadagdag ako ng sunflower saka ng mais pagdating ng dulo. Pero- Pagdudulo, di ba? Mani, gumagamit. Hindi ako gumagamit. So, sunflower. Pero kumakain ako nung So, gano'n karami sunflower? parang ano ako eh, 40% eh. Kung halimbawa, halimbawa, ito yung cup ng, may cup kasi ako dun eh. So, lamang lang ng konti yung breeder mix. Saka Okay. sasalo ko yun. Pero natanggal naman yung mga piece. Tanggal ako na So, 40% ang pan. ang sunflower. Mas marami, mas okay sa So, nagdadagdag ka ng mais, kamo? mais, nagdadagdag din po. So, gano'n ka... Ganun din, halimbawa, ang isang cup ko ng breeder mix tatanggal ng piece, isang cup, tapos 3/4 nung mais, saka 3/4 nung sunflower. Okay. Ilan mais? 3/4. 3/4 din nung Tapos, Sa isang Mer- cup. Halimbawa, ganito kalaki yung cup. meron din akong yung flaxseed. Yun, medyo rin ako. 3/4 sunflower. 3/4. Mais. So, for example, kung ito yung yung breeder mix mo, ganun kalaki. Ito yung sunflower. Oo. Tapos gano'n din. Ganun din yung mais. Mais. Tapos hindi kasi ako hindi ako yung magbibigay ng full pack sa kanila ng umaga. So tinatansya ko yan. Kung magpatuka ako ng isang kutsara sa kanila ngayong morning ng 8 a.m., dapat pagkapa ako ng alauna, dapat wala na yan. So magdadagdag na lang ako ng konti. So i-adjust pa rin eh. Tapos pagdating ng hapon, yung isang kutsara ko, gagawin ko ng 2 kutsara sa akin. Para maganda yung digestion nila, maganda yung kumbaga natutunan nilang ng ayos. Kasi
minsan na-observe ko rin sa mga ibon, pag pinakain mo ng marami, pag kinabukasan makita mo, makakapa mo, hindi meron pang laman, medyo natatakot ako, hindi maganda yung ano nila, yung panunaw nila. Parang doon na nag-start na mawala yung appetite nila kasi parang napapanisan na sila ng patuka sa butchi. Ano yung ginagawa mo pagka ganun nangyari? Pinapasukan? Wala eh, hindi ako nagpo-focus sa ganun sa ano eh. Basta hinahayaan ko na lang. Kasi ang ibon, pag malakas talaga eh. Walang dahilan. Kumbaga, sa akin, mati nga matibay. So, paano mo piniprepare yung mga ganun na halimbawa pagka hindi matunawan or ano yung nagiging, paano yung pagkakabang ng moment? Hindi ko muna siya papakainin ng umaga na yan. Hindi man ito na digestive eh. Hindi ko Hindi siya... ka na nagagawa. Basta, hindi Pero ano na siya, naka-record na sa akin yan na medyo hindi ko na siya para pagtuunan ng pansin. Ngayon, So, ikaw quarantine mo na siya, iwalay mo. basta yun na, kung mawala na siya sa susunod na lang, hindi na rin, kasi ako hindi talaga po mahinayang sa mga ibon na wawala. So, ang katwiran ko kung talagang mananalo naman ang ibon, mananalo yun. So, kumbaga parang hindi ka nakafocus doon sa may mga sakit talaga. Kumbaga, kapag ka nagkasakit, sa quarantine ka na mag-stay. Wala na sa akin yun. Kung Kaya kagaling man siya, next season na siya. Parang, Hindi, pag nakarecover siya ng sarili niyang ikakargo pa rin yan. okay. Meron din kasi kung ano sa kanila eh. Halimbawa, nagka one eye. So, gagamutin ko yan agad. Pero ibubukod ko lang. Yun sila lang. Yes. Pero may record mo kasi ako doon. Medyo hindi ko na type pag ganyan. Pag medyo nagkasakit na eh. Okay. Ngayon, pag maaga pa, halimbawa ngayon, sa South, may mga ganyan akong sistema na medyo sakitin, pinapalitan ko agad yun. Okay. Kaysa masayang yung ano. Pero pag medyo late na, wala na, walang choice. Gagamutin ko na lang. Katulad ngayon, magbaband assignment na tayo sa ano, may mga 1 ako, mga 2, 3. Wala nang chance para palitan. Wala yun. 1 eye. Madalas ang sa akin, dalas rin. Sa Rizal po kasi medyo foggy kasi yun eh. Saka yung Maraming pogi rin. kumbaga parang ang experience ko sa Rizal area, pagka yung umaga, sobrang ang lamig. Kumbaga iba talaga Kasi climate ng Rizal. Yung Sierra Madre. Sierra Madre. Kaya yun talagang mostly respiratory talaga. After nung sumali ka kay Reggie Cruz, nung nawala ng club nila, saan ka sumali? EPFC. Kay Sir Anthony. EPFC. Anthony Giba. Anthony Giba. Tapos doon nananalo rin ako. Tapos hindi naman kasi mahirap din talaga. Sir Remy, ang loob ko kasi hindi maganda location. Taytay yan eh. Manila Manila East yan eh. East side ng Manila yan eh. Kaya talagang ang ilagan ko nasa 301 kilometers. Sa inyo nasa 301 kilometer lang. Imagine niyo yun. Tapos dadaan yung ibon Manila. Tapos pagdating na rin ng Taytay, iwan na talaga kami. Mga ilang breeders mo? Ang breeder ko, wala pang 100 eh. Okay. Nasa, yung mga talagang ginagamit ko, mga 16 pairs lang. Now, PHA, mga ilan entries mo? Sa North and South? Ang South ko, minimum lang ako. Ang North ko, ngayon, minimum 20. Okay. Ang South ko, may nagpalipad sa ating kaibigan, kaya nadagdagan. Makakabuti ng mga 35 o 40. Kasi yung taga Norte, mga 20. Baka nga mga 45 pa eh. Good. Sir, paano kayo pumili ng breeders? Naniniwala pa ako sa eyesight, Hindi ako masyado sa mata eh. sa mata. Ang pinagbabasa ko, performance eh. So, Kumbaga, kung nanalo yung ibon na to, yun ang gagamitin ko. kayo ng prefer, winner sa winner. Winner. Kasi ang katwiran ko, pag winner, yun eh. Kumbaga, malaki ang tiwala ko na maglalabas ka ng winner. May ganyan ako story eh. Yung saplungan ko, yung winner ko ng RMC, yung lap champion ng Allen, tapos third place ng Katbalogan.
4 na taon na hindi pa rin nagbubuga ng winner. Pero sabi ko hindi ko to susukuhan kasi magaling siya eh. Dapat mag-anak din siya ng winner. Ayun, after 4 years naglabas ng winner. Yun si Day Tripper. Yun yung nag-overall sa MMFC. Bago ko pumasok ng PHA, nanalo yun si Day Tripper. Set 6 laps up to Tacloban. Tapos National MacArthur, kinarga ko umuwi. Ano yun? Kumbaga parang, halimbawa, ito yung winner mo, pinapalitan mo ng pares? Hindi, O, yun yun talaga. Pares over, turnover, suppers over. Okay. Ganun din yung yung overall ko ng BBC saka yung pinag-pair ko rin yun. Ay, hindi pala BBC. Meron din akong overall na mga sa Wildlife Race eh. Yun ang pinagpapares ko. Hindi mo niro-rotate? Hindi. Kumbaga, kung ano talaga yung pair niya, yun talaga yung... Hindi, meron akong nasubukan, yung kapatid nung winner ko si Day Tripper, yung Day Tripper sis. Pinaris ko siya sa ibang lalaki. Nananalo rin, kaso hindi maganda record. Siguro hindi siya consistent. Kaya binalik ko na lang siya dun sa original talaga. Oh. Kasi yun, halos nag-MacArthur champion sa atin sa PHA, tapos nag-2K winner yung anak. So magkapatid. Ilang season ka nanalo sa MacArthur? Ilang season na? Last year lang ako nanalo ng MacArthur. Last year, Last year. So, with PHA, lately, aside from PHA, saan ka sumasali? Ngayon, meron po akong BBC. Okay. Tapos, ang BBC ko North lang. Kaya ang lipad ko ngayon North, BBC North, saka PHA North. PHA na. Tapos sa South, PFC naman, saka PHA. Okay. Yung dalawa lang. Ayun, bukod pa sa breeders, sa breeding mo, ano ba yung may mga sistema ka pa na ginagamit in preparation ng breeders pag-start ng breeding mo? Kasi yung tradition ng magkakalapati, yung purga, yung flashing, ang ginawa ko kasing flashing natural na lang. Natural, bawang. Bawang na lang, saka sibuyas, saka luya. Kaya nga sabi nila, kulang na lang ng toyot suka. Adobo na eh. Are you using motivation method? Ang motivation ko, Sir Jaime, pagdating na ng dulo eh. Pero pag yung mga first 3 laps, So, sa dulo, may pares sila. paparis sila. Like yung suntok sa buwan, kamo. May, May kapares siya. walang paris yun. Wala. Hindi, may paris siya. Ito ba lang ang story niya, Sir Jaime. Yung MacArthur Clacker ko nung last year sa umuwi siya ng No, I mean yung isa, yung Daybird mo, na... Yun nga po, yung MacArthur Clacker ko last year. Motivated yan kasi may paris yan. Ang paris yan, yung hindi ko gustong breeder. Kumbaga, inbreed siya pero sabi ko, ayoko, pangit eh. Dahil nga, kung kayo kayo sa Hipo, red check yan eh. So, parang yun lang ang inaakit ko dun sa flyers log ko para yun yung pumaris dun sa mga flyer ko. Ayun, yun nagkaparis sila. Tapos, after nung umuwi yung ibon, siguro mga 2 weeks ng itlog, yun yung nag-solo winner ko sa PFC. Ito Yung lang. pairing na yun. Kaya nung nanalo ako ng MacArthur, unang panalo ng ibon, nanalo agad yung anak. Solo winner pa sa PFC. Ang hirap ng karera ng PFC. So, may clue siya how many days prior? 2 weeks pa. 2 weeks pa. Nakapay siya, pa siya. 10. So, yung sisyo, binuhay niya. Yun nga po, yung nag-overall champion Then, I ng mean, PFC. Di kinarera siya. May sisyo. May sisyo. Wala po. Wala. Wala It pa. lang. Yung natapos na sir, dun lang ng itlog. Yun lang ng itlog. Pero pero nangingitlog siya. Hindi mo lang pinag Hindi ko na lang napapansin minsan na kasi inaayaan ko pag ayaw ko magpisa eh. Kasi pag nagpisa siya, mababago na gusto ko nakaupo lang siya ron. Binubugo ko na lang. Ngayon, nung umuwi na siya, doon nga ako dahil nga, hindi ko nga sinuksukan ng PHA kasi sabi ko, stress pa to dahil galing pa ng karera eh. Yes. Imagine niyo pa yung nanalo ng PFC, tapos solo winner pa ng PFC. Ayun. So, with regards naman dun sa business mo, di ba, ang business mo ay? Actually, ang business ko talaga, yung sa mga woodworks talaga, na ano ko pa yan, kumbaga, sa father ko pa siya. So, matagal nang may SAS factory kami. So, nung nag-aaral ako ng architecture, sabi ng father ko, ano ka na lang, pwede ka nang mangontrata na lang eh. Total, nandyan naman, kahit maliit na business yan, basta hawak mo yung oras mo,
okay yan. So, ngayon, architect ka? hindi po ako graduate ng architect eh. So, Saan ka nag-aaral? CCP po. So, College of the Cute People. Ayun, sa Santa Mesa, dyan po ako nag-college. Hindi na ako kasi nung time na nag-aaral ako noon, medyo school bukol din kasi ako noon. Kaya sabi ng tatay ko, kung kaya mo nang tumulong sa akin, dito ka na lang sa shop. So napakinabangan ko naman yung yung architecture. So may mga naman ako na kliyente na mga ka-classic architect. So yun na rin nagbibigay sa akin ng project. Tapos yung nagkalapati na ako, doon na pumasok yung Pigeon Perks pa kaya Ochoa pa eh. So si Ochoa ang nag-introduce sa akin na pasukin yung Pigeon accessories. Ngayon sabi ko, sige pwede naman. So nag-open ako sa Pigeon accessories. Ngayon, may mga, doon ko nga nakilala si parang Egay, si parang Kirby na nagpagawa ng mga Pigeon accessories nga, box perch. Tapos ngayon, nung ako na gumagawa ng lock, magpapagawa na ako, pinagawa ko na lang sa iba. Mahal ako sumingil. Hindi, yung pa rin tao ko gumagawa. Tapos medyo sinimplihan ko na lang. Okay. Kasi medyo gusto ko talaga, kung makapansin nyo sa Raime, yung look ko, puro kapis. Oo nga eh. Tapos ang mga perch nila puro kahoy. Tapos yung flooring nila kahoy. Gusto ko sanang ilagay doon yung Nara planks na kaso ayaw ng asawa ko yun. Ipa-planks ko yun, Nara pa. Pero talagang seryoso ko nung time na yun. Dahil nga meron ako naitagong mga malalapad na planks. Sabi ko, gagamitin ko rito, ilang piraso lang naman yan eh. Ayaw, wag. I-stock mo na rin dyan, sayang. Saka maganda kasi yun dahil nga hindi masyadong inaana yun. Mahal sa ano yun eh. Maganda sa yung amoy nun, yung aroma ng Nara. So, gumagawa rin kayo mga doors, ganun. Di ko na nagkaroon pa tayo ng Kaya ito, hindi lang po ito yung first time ko na magpunta rito dahil nagkaroon pa rin kami ng transaction ni Boss Jaime. Nakapag-supply din tayo sa kanya ng mga doors and jam. So, yun. Ayun. So, before we end, may gusto ko ba i-shout out? Janela, shout out. Ay, hindi, joke lang. Hindi, syempre, yung aking pinakamamahal na asawa, si Alma Bacaray de Leon, saka yung dalawa kong anak, si Justin, saka si G. Dominic. Malaki na anak mo. Isang 20, saka isang 10. May mahilig sa kalapate. Yung bunso ko po, mahilig sa hayop, sa aso, pusa. May pusa sa bahay. Yung panganay ko, mahilig yata sa babae. Nagma naman. Yun yung grade yung may Ayun. Parang boy. babae po yung Ay, kasama ko po yung mag-ina ko, namamasyalan dyan sa... Saka yung nakagandahan sa pagkakalapati ko, talaga very supportive yung asawa ko. Kasi kada training namin, kung mapapanood mo yung kasama ko yung pamilya ko, na may bonding na rin. Kasi number one din talaga sa pagkakalapati natin, yung nakasuporta yung pamilya natin. Magaan. Magaan. Sobrang gaan ng panalo. Ako nga, yung mga panalo ko sa tong mga pag sinasabi sa akin ng asawa ko, sabi ko, hindi mo nagawa yan. Kumbaga, parang, kasi, medyo naging mahirap din naman talaga takbo ng namin, lalo ng pandemic. Tapos syempre, kanya-kanyang kanya-kanyang tawid ng ng bangkayan dahil nga di ba, sari-sariling buhay yan So hindi ko talaga in-expect nung nanalo ko sa PHA, tapos halos sabay-sabay dumating sa akin na blessing ng time na yun. Dahil nga siguro, mapagmahal ako kay Janelle. So, ayun. Ayun. So, maraming salamat. Thank you. Welcome. So, again, mga kamaster, mga advanced hobbyist. So, wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe po sa aming YouTube channel. I-like and share nyo lang po ang aming FB page, ang Advanced Hobbyist with Jaime Lim. And then, please like, share, and comments down below. And then, magtanong lang po kayo sa mga mamimili po kami ng mga questions na itatanong po namin sa mga susunod po namin na guests. So, again, isa na namang episode ang natapos po natin, mga kamaster. So, again, with Sir Richie, maraming po salamat. Thank you so much. So again, before we end, Bro Richie, meron may gift para sa'yo. Ringmaster, Versilaga Products, and Victory Products. Galing kay Sir Richie Nato. And Polymer Probiotic, yeah. For you to lahat. And then Ringmaster and
Victory Dines. Yun, thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Naghahanap ako kami. Naghahanap ko kay boss. So, ito, gumagamit ako ng, ng mga Dr. Props. idea. So, thank you so much for having you here para sa aming podcast with pinagkakuanuan din po sa IBD. And then, nagpapasalamat kami sa lahat ng aming mga major sponsor, ang Wing Nasa Versilaga, ang Victory, Tulami Probiotic, Bonamix, at we're open pa rin po for any sponsorship na dahil po sa akin. So, ayun guys, again, maraming po salamat again. Maraming salamat po. Saka salamat sa, ayan, sabi ko nga kanina, huwag ka mo. Dahil nandito na ako dito sa podcast nyo, dadami ng viewers yung mga babae. Joke lang. So, thank you so much. Thank you so much. Yeah.